Ang dadasalin po natin galing po sa Philippians chapter 2 verse 13, no? Filipos 2:13. Ito po nakalagay. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na tinipon muli kami upang pagbahagi na ng iyong salita. Sinabi mo, where two or three are gathered in my name, I am in their midst. Lord, your presence sa aming buhay, lalo po yung mga minaramdamang sakit na ako, katulad ko, si Ate Emma, si Ate Emily, si Sister Jessica, si Brother Egay, si Brother Alvin, lahat po kami, Panginoon. Tinataas po namin to. Ganun pa man din, nagkapasalamat kami sapagkat ikaw ang kumikilos sa amin upang naisin at isagawa ang iyong kalooban. This we pray in your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, good evening, brothers and sisters. Opo, oo. At sa mga nanonood sa atin. When God looks at you, okay. God does not see as man sees. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, for the man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa isang mundo na napakadaling mag-judge. Bago ka pa magsalita, tinitignan na yung damit mo. Yung bag mo, branded ba? Bago nila marinig ang puso mo, pinapakinggan muna tama ba yung grammar mo. Mm-mm. Bago nila pakinggan ang storya mo, they assume your worth. But today, God tells us something that should set us free. He does not see the way people see. People look at appearance. God looks at the heart. And if that is true, then many of us have been worrying about the wrong things. Why? Because God sees what others overlook. Nung si Prophet Samuel pumunta sa bahay ni Jesse, son of Obed, nakita niya si Eliab. Ano to yung naghahanap na ng pamalit na king kay King Saul. Si Eliab kasi matangkad, he's strong, confident, sundalo ni King Saul. Sabi ni Samuel, ito na yung anointed ni Lord. Pero sabi ni Lord, Samuel, do not consider his appearance. Saul, nagtanong si Samuel. Sabi niya, wala na bang ibang anak? So, pinatawag si David. Kasi one by one tinitignan niya eh. Sabi niya, no pa rin eh. Big no pa rin eh. Kaya nung dumating si David, yung youngest, si David he was not even invited sa lineup. Nasa labas siya, marumi, nangangamoy, unnoticed. People saw a shepherd boy. God saw a king. Okay. Let me ask you, brothers and sisters, at sa mga nanonood sa atin ngayon, have you ever felt like David? Not invited, not chosen, not appreciated, maybe even in your own family or sa ministry mo na pinagsisilbihan mo. Parang someone always gets recognized. May mga taong good at stealing someone else's thunder. Or maybe sa marriage mo, bigay ka ng bigay, pero hindi nakikita. But listen carefully. Being overlooked by people does not mean being overlooked by God. David was faithful in the pasture, bago siya naging powerful sa palace. God develops you in hidden places. Kung nasaan ka ngayon, quiet season mo, lonely season mo, unseen season, it is not wasted. Remember, nothing good is wasted in God's eyes. Ulitin ko po. Nothing good is wasted in God's eyes. A beautiful thought. Ibig sabihin, lahat ng kabutihan natin,
lahat ng sakripisyo natin, bawat luhang pumapatak sa atin, every prayer whispered at night, none of it is wasted. Hindi yan sayang. Kung hindi napapansin ng tao, kung wala nagte-thank you sa'yo sa mga ginagawa mo, kung di ka na-appreciate sa mga hirap mo, nakikita ng Panginoon yan. God sees, and what He sees, He remembers. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 4, your Father who sees in secret will reward you. Diba? Ang sarap. Number 2, God sees the motive behind the action. Sa temple treasury, many rich people gave large offerings. Big coins, maingay, hanggang sa may dumating na poor widow. She came quietly. Nag-drop siya ng 2 small coins. Halos siguro sa panahon natin ngayon, mamera, walang halaga. But Jesus called attention to her. Sabi sa Gospel of Mark chapter Mark chapter 12 verses 43 and 44. She has given more than all the others. Bakit? Because God does not count the size. He weighs the sacrifice. Naalala ko, minabasa ako dati kay si late President Cory Aquino. She was told by Ninoy na pag may nagbigay sa'yo piece of bread or egg, kunin mo yan kasi hindi mo alam baka yan na yung kabuhayan niya. Yan na yung meron siya na binibigay niya sa'yo. Kaya kunin mo, i-appreciate mo. Ano, parang paano ba? Siguro yung sobrang busy. Talagang may mga kakilala tayong tao na sobrang busy sa buhay. May mga kwento nga si Nikki na may mga office mates siya na kaya nagpapanggabi kasi pagising sa umaga, magpe-prepare ng breakfast, maghahatid ng anak, magluluto, maglalaba, matutulog ng konti. So, sobrang busy. Pero if you only have 10 minutes to go to church or to pray sincerely because you're very busy, God appreciates it. Na-appreciate ni Lord kahit 10 minutes lang bigay mo sa Kanya, pero yung sinseridad nandun. Kaysa dun sa 2 oras ka nga sa simbahan kasi wala kang magawa sa inyo, tambay muna ako dito, chika-chika. Gets niyo po? Mm. People see how much you give. Pero si Lord, God sees what it costs you. Kung nagpatawad ka, not because it was easy, believe me, it's not. But because you chose obedience. God sees that. Your quiet faithfulness matters. Tandaan po natin, ang tao nakikita ko yung ginagawa natin. Pero ang Diyos nakikita niya bakit natin ginagawa ito. Ang nakikita ng tao yung ino-offer natin, yung pinamimigay natin, yung inaabot natin. Pero nakikita ng Diyos yung sakripisyo mo. Naririnig ng tao yung dasal mo. Ang galing niya magdasal. Pero naririnig ng Diyos ang puso mo. We can do the right thing for the wrong reason. Nagsaserve tayo para purihin? Nagbibigay ba tayo para mapansin? Nagpo-post ka ba para hangaan ka? Ay, ang galing-galing niya, ang ganda-ganda ng mga post niya. But God sees deeper. Nakikita niya kung nagpatawad ka ba? Kasi mahal mong Panginoon. Did you stay silent to protect peace? Tumutulong ka kahit pagod na pagod ka. Nakikita ng Diyos ang motibo. And that is comforting. Because even when people misunderstand you, God understands your intention. Number 3, God sees you in your pain. There was a woman named Hagar, si Hagar, Egyptian servant ni Sarah. She was used, rejected, abandoned. Tumakbo siya. Wala siyang support system.
No friend, walang tagapagtanggol. But God met her there in the wilderness. And she said, sabi sa Genesis chapter 16 verse 13, correct me if I'm wrong, Bishop, sa aking pronunciation, Elroy, E-L, spell out ko, E-L-R-O-I, meaning you are the God who sees me. Hagar is the only person in scripture who explicitly described as naming God in response sa kanyang personal encounter. Yung iba, they call upon the name of the Lord. Others build altars. God reveals His names to many people, di ba? Tawag natin sa kay Lord, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Elohim, Adonai, El Shaddai. Pero si Hagar, she was uniquely recorded as saying, "You are the God who sees me." At tingnan natin to si Hagar foreigner siya, Egyptian. Servant, surrogate mother, a woman during that time. Women depended on men for protection and provision. At servant siya, kokonti ang karapatan niya. Even when society ignored Hagar, God pursued her. Sabi niya, the God who sees me, not the God who forgot me, not the God who replaced me, the God who sees me. Siguro alam niyo kung what it feels like to cry quietly. Mag-pretend ka na strong ka, nakangiti ka, pero nakikita nila nakangiti ka, pero yung loob mo, masakit na masakit. To be betrayed, yung traidoring ka, kung gaano kasakit. But heaven never misses your tears. Huwag po natin kalimutan yan. There is no such thing as unseen suffering in the kingdom of God. Kahit walang nagva-validate ng feelings mo, walang nagva-validate ng pain mo, God does. Oops. Pero make no mistake, sometimes yung sufferings natin is the result of wrong choices. For example, segue lang. You are cursed and confronted by the legal wife. And you cry out to God because of the scandal and humiliation. Panginoon, hiniya ako. Nagmahal lang naman ako sa maling tao. The Bible also speaks about jealousy. In the book of Proverbs, chapter 6, verse 34, for jealousy makes a man furious, and he will not spare when he takes revenge. Ano po ibig sabihin nito? Yung wisdom ng scripture, tinatawag tayo para piliin natin kung anong tama, para mabuhay tayo ng tahimik at payapa, at may honor at dignidad before God. Number 4, God sees your potential, not just your failure. Okay. Si Peter naman po pag-usapan natin. Si Peter, he was bold, loud, confident. I will never deny you. Pero he denied Jesus 3 times. Not once, not twice, but 3 times. Public failure, public shame. Can you imagine the guilt? Yung embarrassment, yung regret ni Peter? Pero after the resurrection, hindi siya in-expose ni Jesus. Jesus restored him. Sabi sa Gospel of John chapter 21 verse 17, feed my sheep. Ang nakita ng tao, a denier. Nakita ni Lord, a shepherd. Yung failure natin, hindi yan yung final name natin. Pwedeng nadapa tayo, nagtiwala tayo sa maling tao, may mga pangit tayong desisyon sa buhay natin na pinagsisisihan natin. Pero si Lord, He sees who you are becoming. Nakita niya yung pagsisisi mo, nakikita niya yung growth mo, and He calls you forward. Sarap di po ba? Number 5, God sees the heart's cry. May 2 tao daw na nagdadasal. Yung isa, he stood proudly, listing his good works.
Ito yung mga ginawa ko, ganito kagaling, ganito ko ka-generous, ganito ko kasipag. The other stood at a distance, ashamed. Nahihiya siya, halos hindi niya maangat yung mata niya para tumingin sa langit. Sabi sa Gospel of Luke chapter 18 verse 13, God, have mercy on me, a sinner. Sabi ni Jesus, the humble man went home justified. Bakit? Because God is not impressed by the performance. He responds to humility. The first man spoke about himself. The second man spoke to God. The first man compared. The second man confessed. The first man trusted his resume. Ito ko, ito ko, ito ko, ito ko. Pero yung second man trusted mercy. And heaven moved. Not because of eloquence, not because of he was a good speaker, but because of honesty. Pwedeng you can look strong outside, pero empty inside. You can look religious, but proud. You can serve in church, but still lack surrender. May, naba may nabasa ko, Bishop, hindi ko pa na-search kung fake news siya o hindi. Meron daw isang saint, okay, I don't remember the names anymore, na napunta sa purgatory o sa hell. Nakita niya yung isang saint, yung isang madre na parang candidate na for sainthood. Nakita niya nasa hell. Yung pala, lahat ng ginagawa niya paimbabaw. Iba yung dahilan niya kaya siya nagpunta ron. Pag nagdadasal siya, pinagdadasal niya, ako, mas maano ko, pakinggan niyo ako, ganyan. Parang, it's about her. It's not about serving. It's not about God. It's not about the glory of God. It's for her own glory. So, ang nakikita ng lahat, yung pagiging candidate niya na sa sainthood, parang ganun. Almost, siya talagang very religious, very kind in the eyes of people. But in the eyes of God, iba pa lang nakikita ni Lord. Meron ako nabasang ganun search ko ulit yun. So, si Lord, hindi niya mini-measure yung volume. He measures vulnerability. Hindi niya binibilang ang achievements. He weighs the heart. Sabi sa first book of Samuel, chapter 16, verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Your tears matter. Your silent prayers matter. Your midnight whispers matter. When your heart cries, heaven listens. And God always chooses sincerity. What this meant for us? God sees differently. So, hindi natin kailangan makipagkompetensya. Hindi natin kailangan i-prove yung worth natin. You don't have to live for applause. Because the only opinion that defines you ay yung opinion ni Lord. Sabi nga, what people say about you, good or bad, will not make you a better or less person in the eyes of God. When people judge you, your grammar, God sees your heart. When people judge your beauty, God sees your purity. Pag ginajudge ka ng tao dahil sa nakaraan mo, ang nakikita ng Panginoon ang kinabukasan. And that should bring peace. Because at the end of the day, no matter how many hundreds of likes you get on Facebook, it is not who applauds you that matters. It is who anoints you. Yung iba sa Facebook, di ba, halos maghubad na para makakuha ng 1,000 na likes. Okay. Siguro ngayon, you feel unnoticed, unappreciated, misunderstood, wounded. Pero pakinggan mo to, kapatid. God sees your heart. God sees your faithfulness.
God sees your tears. Pati yung quiet obedience, nakikita ng Diyos yan. At pag nakita ng Diyos yan, He moves, He restores, He elevates, because He does not see as man sees. Good evening po. Good morning and God bless. Oh, praise Jesus ha, praise. Oh. Para na ako nag-recollection nito. Kaya nga matagal ko na po sinasabi sa inyo na hinog na po lahat kayo na sana yung mabigyan tayo ni Lord ng budget para makapag-reach out na tayo sa mga maraming tao, no? Ready na po actually lahat kayo, no? Sana makapagbigay pa tayo kahit na next year ng isang recollection at kayo na mismo talagang mag-handle, no? Nandun lang ako, nandun din si Bishop Lito. Pero talaga kumbaga sa pinanday ng Panginoon, no? Hindi lang sa kaalaman kundi pati sa karanasan. Yung maraming naikwento si Sister Jessica tungkol sa mga pain, sufferings, mga rejection. Meron ding sinabi si Lord, no, sa Psalm 56 verse 8. Ewan ko, narinig nyo na rin yun Psalm 56 verse 8, no? Nakalagay ron God keeps our tears in a bottle. No? Of course, wala naman bottle nun yung wineskin, no? Pero sa ating translation na lang, God keeps our tears in a bottle. Ibig sabihin, alam niya lahat yun Tapos kumikilos siya in His divine providence, no? At binibigyan tayo lagi ng divine comfort. Ayun po kasi ang good news with all our struggles and pains and even our sorrows and guilt, laging mayroong divine comfort. Divine comfort, no? Kaya nga, ngayon, ito, nasa ko ngayon, nasa harap ko, may ginawa ako rito ang panalangin para sa kagalingan, no? Ginawa akong Tagalog nag-quote ako ng mga verses, no? So, divine comfort, at nakalagay sa Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo. Kasi ang tendency po, pag marami tayong mga trials and sufferings, no? Hindi tayo nagiging matatag. Kaya lagi sinasabi ng mga writers ng Bible, magpakatatag kayo. Minsan sabi nga, Father nga, yan ang problema ko Hindi na ako matatag. Nangihina na ako, parang nalulunod na ako. Tapos sabi ko, kasi yung word na magpakatatag, hindi ko naman salita yan, sabi ko. Salita yan ni Lord. And His words are powerful because they are His words. Kaya mapansin nyo, lagi tayo nagko-quote ng scriptures because they are God's words and God's words are powerful. Di ba, minsan na-share ko sa inyo, no, yung Hebrew word for dabar. No, it does what it says. Halimbawa, i-share ko na sa inyo ito Halimbawa, sinabi ko sa inyo, kunyari sa misa, tumayo tayo. Lahat tatayo. Upo po tayo, uupo. Luhod tayo, luluhod. Ibig sabihin, kung ano sabihin ko, ginagawa nyo. Ayun ang ibig sabihin ng dabar. Hebrew word for yun dabar. D-A-B-A-R. No? God does what He says. Kaya nung sinabi lang sa Hebrews 10:23, magpakatatag kayo. No, lalo ngayon, no, with all mataas ang inflation ngayon dahil sa giyera, no? Tapos di pa tayo naabot yung mga kawawa mga OFW dito nagtatakbuhan, no? May namatay. Talagang nakakaawa naman yung magpakatatag. May nakakausap na nga ako Hirap na sa pamalengke. Kasi pag ako nag-exercise, bumibili ako ng palengke, siguro mga 30 minutes nag-exercise ako. No? Bumibili ako ng itlog, bumibili ako ng saging na saba. Kaya nakakwento ko na yung mga ron, yung mga tindera doon, no?
Alam mo, yung style nila ngayon doon. Sasabihin, Mare, ito 100, no? Bahala mo na ipagkasya sa kung anong gulay ang pwedeng mailagay sa 100. Hindi yan nagtatanong kung magkano yan, magkano ito. Ang bibigyan ng 100, dahil magkukumari sila, alam naman kung ilan sa pamilya. Bibigyan 100. Eh, ano message ko? Ang message ko, eto, magpakatatag kayo. Salita ni Lord yan eh. Kasi pag sinabi mo magpakatatag kayo, nandiyan yung grace. Nandiyan na po yung grace, no? Kaya nga, sinabi rito, ano ko ididiretso ko, no? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. No? Nahiya nga ako nun kasi kilala akong pare eh. Sabi ko, wag niyong tatawaran, wag niyong ano, sabi ko, kung magkano presyo niya, ibigay niyo. No? Nakapagkwento kami siya doon, mga 10 minutes, no? Mga hinaing ba? Mga reklamo kung ano nangyari sa ating bayan. No, lumalakas yung drug addiction sa lugar namin. Ang ganakaw. Yung sasakyan ni Francis sinira. Oh. Tapos aside from that, tumataas yung presyo and everything. Ano masasabi ko dyan? Imposible sabihin natin, pagpapatay natin yung mga taong yan. Hindi, may kukulong ka niyan, no? Inciting to rebellion or to treason. Pero mga tao, yun po nasa loob. Parang walang magawa, Padre, yung mga pinagsasabi nyo eh. Rally-rally kayo, wala naman nagagawa. No? O so, Padre, ano sabi mo? Sabi mo sa amin, pinagadasal mo kami. Maraming salamat. Sabi ko, ito, salita ni Lord to, hindi nagaling sa akin to. Kaya sabi ko, yung salita ni Lord, may power yan. Paniwalaan natin, sinabi niya, magpakatatag kayo. Kahit na hindi na kayo matatag. No, yung mga sinare niya, ni Sister Jessica, mga negative na experience mo tao. Tapos, di ba, yung feeling mo iba. Tapos sabihin sa'yo, magpakatatag ka. Ang maganda nagsabi niya si Jesus, hindi ako. Kasi kung tao lang yan, sweet words lang yan. Pampablubag loob lang yan, magpakatatag kayo. Walang sinabi, pag mga sinasabi ng mga politicians, pag magpapasko, di ba? Ito yung message nila, pag Easter Sunday, ito. Walang pinagkaiba yan. Pero sabi ko, ito words ni Jesus. And His words are powerful. Ay ko paniwalaan nyo, sinabi ni Jesus, magpakatatag kayo. Pag sinabi mo, Lord, hindi na ako matatag pero sabi mo tulungan mo ako. Nandiyan na yung grasya, sabi ko. Magpakatatag kayo. Sa inyong pag-asa. Parang wala ng pag-asa eh. No? Di ba, na-share ko sa inyo si Odette Can, no? Kilala niyo siguro si Ate Emma, no? Si Odette Can, no? Yung artista. Nagkakaproblema sa hospital. Walang maibayad na bill, idala sa Senado. No? Nanghihingi ng tulong sa tao. Pag hindi nakapagbigay, sabi ng doktor, bibigyan na namin life support. Pero lahat ng gamot, wala na lahat. Dati may experience din akong ganyan eh. Ang kakilala ko. Pinauwi na lang. Inasikaso sa hospital. Tapos pinauwi. Dahil wala na maibayad. Binigyan ng konting gamot. After 1 week, patay. Walang pag-asa. Ito sabi sa Diyos, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Sabihin natin, sabi ko sa mga tao dun, alam ko na wala kayo ng pag-asa. Nanghihina kayo. Hindi ako magsasalita ng sermon. Baka lalo na kayo manghina. Ang sasabihin ko, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may power. Paniwalaan nyo. Sinabi niya, magpakatatag kayo. Sinabi niyo, Lord, magpapakatatag ako. May grace na dyan, papasok. Sa aking pag-asa, papasok yan. Kita niyo pag tuwing New Year. Naalala ko tatay ko nun eh. Tuwing mag-New Year, sasabihin ng papa ko, alam mo Joseph, kailangan may pag-asa tayo, bibigyan natin pag-asa ng Panginoon. Nakasurvive kami. Yung pag-asa ng Panginoon, sabihin mo, Lord, wala na akong pag-asa eh. Pero pag sinabi mo yan, bibigyan ka ng pag-asa ni Jesus. Totoo yan. Pag sabi mo, Lord, may pag-asa ako sa'yo. Itututuloy ko ha.
At wag na mag-alinlangan pa. Alam nyo po, pag nakikita nyo kung ano nangyayari sa paligid-paligid at naramdaman nyo, mag-aalinlangan ka talaga. No? May naikwento sa akin si Bishop Lito, pinoproblema yung ng kakilala niya. Pinoproblema yung pambayad ng bahay, ng tubig, tuition fee ng mga bata, pang araw-araw ng kinakain. Pag nakikita nyo po yan outside of you, mag-aalinlangan ka. No? Wag lang kung yung mga ibang kapatid natin nakakapasal sa ibang bansa pa. Yung pag-aalinlangan yan, wala na. Thank you Lord dahil yung sa yugto ng buhay nila, sinasagot ni Lord yung kanilang prayers. Sa ibang tao, si Lord ay pinaghihintay pa. Doon pumapasok yung alinlangan. Pinaghihintay ka ni Lord. Lord, di ko makita yung wisdom mo. Weak ako eh. Finite ako eh. Huwag na mag-alinlangan. Lord, may alinlangan ako. Sinusuko ko na to. Sinusuko ko na yung alinlangan ko dahil nakikita ko sa labas, nararamdaman ko, nag-aalinlangan po ako. Nawawalan po ako ng tatag, nawalan ako ng pag-asa. Ito na magandang good news eh. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ako pinangahawakan ko yan eh. Tapat si Lord. Even against the contrary. Tapat ka Lord. Ayan ibig sabihin ng faith. Diba? Like ko sinishare sa inyo sa 2 Corinthians 5, 6, saka 7, no? We live by faith, not by sight. Parang si Saint Paul. No? Parang si Saint Paul. Pinersecute siya 39 times. Silang lashes na kuha niya, papalo siya. Nasa tubig siya the whole night. The whole night. Nakalagay lang siya sa tubig. Alam niya ang ibig sabihin ng maraming kinakain at walang kinakain. Alam ni Saint Paul yun. Habang nakakulong siya, pinupuri niya ang Panginoon kasama si Silas. Ang pinapaniwalaan niya, we live by faith, not by sight. Siya nagsabi, tapat ang nangako sa atin. Ayun na lang pinapanghawakan ko. Pag lumulubog ang lahat ng mga Kaya alam niyo po, yung mga pare, hindi, mga iba hindi nakikita ang buhay ng pare. Nakikita lang. Kasi alam mo yung ang mga pare, pampered yan ng mga tao. Kaya maraming sakit yan eh. Dahil kung anong mga pinapakain, no? Lechon, lahat ng gusto mo, kahit sa kumbento, sabihin sa'yo, Father, ano bang gusto mong pagkain? Pampered ka. Pero hindi nakikita ng maraming tao yung the whole day niya. May kina-counsel siyang umiiyak. Di may emotions ng pare dyan. Yung kina-counsel niya, gusto mag-suicide. Kina-counsel niya, Father, mariremata yung bahay namin. Father, negosyo namin pabagsak. Father, may magagawa ka ba? May kilala ka bang malalapitan? Si Father, itatry niya kung may mahanap pa siya. Sabihin niya, ako po, wala rin po akong mahanap dahil mga pinuntahan ko mahina din. Ayan po, impos, biglang pupunta ka sa hospital. Dati po, ayoko sa hospital ma-assign eh. Pero mabuti, nahila ko ni Lord doon, no? Kasi pupunta ako sa, kasi may, yan eh, nakalagay doon eh, kung ang pumasok katoliko o hindi, no? Kung may tanong kayo, mag-share kayo, pumasok lang po kayo, no? Sabihin, Father, sa room ganito, pasok po kayo, katoliko yun. Sabi ko, ano sakit? Ganito, sige, pagpasok ko ron. No? Yung mga tao, sinisisi ako. Panginoon, bakit ganyan, Father, si Lord? Hindi maramdaman ng pare yan. Sabi mo, mabait si Lord. Hindi totoo yan. Bakit kinuway? Malapit nyo, wala nang pag-asa. Yan ang emotions ng pare. No? Kaya natutuwa ako sa mga lay people, no? Parang si Brother Alvin, no? Pag may pagkakataon, no? Nakikisama kila Father, nag-enjoy sila, no? Yung mga choir members, kasama si Father. O sila Ate Emily, yun kasama si Father. Pero isang portion lang po yan dahil buong araw ni Father, naku, grabe yan. Oo. Nung si Father Jesse nabubuhay, lalapit sa kanya, Father, wala kaming pansaing. Wala.
Kaya minsan si Father Jesse sa Bible study yan, nangihingi ng bigas eh. Nangihingi ng bigas. Bakit? Eh yung bigas niya, binibigay niya sa tao eh. Walang minsan sa Dasmariñas, may isang pare doon. Eh gutom yung mga tao. Ano mo ginagawa ng pare? O in-announce niya sa kanyang sermon. Ang gagawin ko, bibili, dahil di ko kaya kayo tulungan, bibili ako ng bigas. Bahala na kayo sa ulam. O ganun. Kung may mag-contribute ng ulam, o pamigay niya, mga tuyo, minsan ginagawa niya yung yung sinigang para marami sabaw. No? Ay, ang masakit po sa pare yan. Dahil ang pare may konsyensya yan eh. No, masakit sa pare yan. Yung mga nasalanta ng baha, news lang yan eh, pero pupunta kay padre sa parish. Pagkatapos tulungan ng local government ng ilang linggo lang, pupunta kay padre yan, walang maisaing. Ganun po yan, no? Nung na-assign ako, assistant parish priest sa Mindoro, ganyan po. No? Minsan sabi ko, may mga saging kami rito eh. Pwede na ba yan? Para ano mo, palanghalian? O pwede yan, father. Saging. Kaya yung pare, na ano yan, nabe-burn out yan. Eh, pero si Lord, kaya dapat ang pare nagpe-pray. Kung hindi, mabe-burn out ka sa problema na at may personal problem din yung pare. Kaya maganda to eh, Psalm 56 verse 8 eh. God keeps our tears in a bottle. Wine skin yun, no? Yung ayun ang bottle ng wine skin eh. Ibig sabihin, may divine comfort sa ating tears. But when, O Lord, bigyan tayo ng faith ni Lord. Dahil nawawala ang ating pagkatatag, nagkakaroon tayo ng alinlangan. Ang sinasabi ni Lord sa atin, ang nangako sa inyo ay tapat. Kwento na isang pare sa akin dahil birthday niya kahapon. Alam mo si Lord, nakikita ko yung power niya sa mga araw-araw na problema natin. Makikita mo pagiging Lord niya. Oo. Nagkaroon siya ng insights. No, kaya yung sharing niyo po Ate Jessica. Malaking tulong po 'yan, no? Hindi na po para sa akin, para na rin ako nag-recollection. Kundi sa mga tao makakarinig niyan. Dahil na-experience niya, no? Gandi po si Ate Emma, ang dami niyang karanasan kay Lord, no? Si Brother Jan, no? Lalo si Brother Alvin, no? Ang dami niyang karanasan. No, yung inyong mga sharing sa pananampalataya, yung pag-rosaryo nyo, mga kaapihan na ginawa sa inyo, tapos nalampasan to dahil kay Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ganun po, no? Hindi ko na po dagdagan yung mga sinabi ni parang sinasabi lang ni Sister Jessica, yung may kasabihan, no? God sees the why behind the what. Nakikita ng Diyos ang why, ang bakit, ang motibo ng what, kung ano ang nangyayari. So God considers the why behind the what. Alam ni Lord, mahal natin siya. Ayun ang mahalaga. Kasi lately, may mga kinakounsel ako ng mga tanda, no? Sa daming ginawa lang kasalanan ni Lord, Padre, makapasok ba ako sa langit? Eh sabi ko, una, mag-umpisal ka. No? Tapos magsimba ka na araw-araw. Sabi ko, okay na yun. No? Trust in the mercy of God, in the merits of the Lord, in the prayer of the Blessed Virgin Mary. You can make it to heaven. No? Dahil ang nangako ay tapat, no? Na if we confess our sins, no? He will forgive us, He will cleanse our sins, no? And the blood of Jesus will cleanse us from all our unrighteousness. Sinabi ni Jesus na buhay siya. Peace be with you. Ayun po yung unang gift ni Jesus when He rose from the dead. Kung babasahin niyo po yung gospel ni John, ang unang gift po ni Jesus ay peace. Sabi niya, peace be with you. Kaya mga kapatid, no?
si Brother Alvin, si Brother John, at ang buong pamilya nyo. Sister Emma, Sister Jessica, buong pamilya nyo. Ayan po ang unang gift ni Jesus sa resurrection. Peace be with you. No, as the Father has sent me, so I am sending you. Nakaranas tayo ng kapayapaan ni Jesus, ayun din maibibigay natin sa ating kapamilya. Unahin natin ang pamilya natin. Ayun lagi sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, unahin yung pamilya nyo. O, unahin yung pamilya nyo. Peace be with you. Mabigyan ng kapayapaan ni Jesus ang pambawat isa sa ating pamilya. Tapos ano sinabi niya? Receive the Holy Spirit. Binigay niya ang Espiritu Santo. At nung binigay niya ang Espiritu Santo, ang unang pinagawa ng Espiritu Santo sa mga apostoles ay, whose sins you forgive, they are forgiven. Whose sins you retain, they are retained. Yung mga taong lumalapit kay Jesus para humingi ng kapatawaran, ginagawad ng Espiritu Santo. Kaya itong Lenten season natin, no? Ayun ang bigay niya sa atin sa resurrection, peace. Ayun ang unang binigay niya, peace. Pangalawa, binigay niya Holy Spirit. At unang gawain ng Holy Spirit, magpatawad ng kasalanan. Sabi ko, na-share ko na rin sa inyo ito last time. Sabi ni Paul Tursin, may nangumpisa sa kanya, 40 years. Hirap na siya. Sabi ni Paul Tursin, wala pang 3 minutes. Ligtas ka na. Meron pinabayaan mo ng 40 years na naghihirap ka. In less than 3 minutes sa confession, your eternal guilt is wiped out, is forgiven. Yung eternal guilt. Yung temporal punishment, ay sa purgatory mo nalilinisin yan. Pero yung eternal guilt mo, wala na. In a matter of 3 minutes. No? Parang ganito yan eh. Si David, nagkasala ng adultery kay Bathsheba at saka murder ng asawa ni Bathsheba. Humingi siyang tawad. Pinatawad ni Lord. Pero yung temporal punishment, nandoon. Namatay yung anak niya. Tapos yung kingdom niya nag-divide. Yung anak niya nagrebelde sa kanya. Mga temporal punishments yan eh. Kaya sana yung temporal punishments natin, hindi natin ma-experience na yung mga sufferings natin, i-offer natin para ma-clean na o wala na tayong purgatorio. No, kaya masasabi ko sa iba kanila, ano niyan? Purgatorio na natin yan dito sa mundo. Para pag namatay tayo, wala na ng purgatorio, diretso na tayo sa langit. Or i-offer niyan for the conversion of sinners. Kaya yung mga sufferings natin, no, brother, John, nagka-suffer tayo, may sakit din tayo. Si brother Ega, i-offer mo na yan. Una, para sa purgatorio mo, lumiit na o mawala ng purgatorio mo. Pero yung eternal guilt, wala na yan. Kasi nagkumpisa na tayo eh. Biro mo, good news ni Jesus. 40 years, 10 years, 3 years ka na may mortal sin. In less than 3 minutes, in less than 1 minute. Forgiven yun. Kaya maganda, ano nyo po yun, kung may time po kayo during Lenten season, invite nyo mga tao. Go to confession. Huwag kayo matakot sa kumpisal. Hindi interesado yung pare sa mga detalye ng kasalanan nyo. No, hindi nakatang detalye ang pare. Pag sinabi niya, Father, ako'y nangalo niya. Sige, ano pa? Nagsisisi ka ba? Sige, ano pa? Father, nagnakaw ako. Malaki ba o hindi? Kasi may problema nga sa Pilipinas, no? Kung mga sige, okay, pinatawad ni Lord yan. Pero parang apel ka ng mga empleyado, tulungan mo empleyado mo. O kung hindi, ninakaw mo yung sa flood control, isoli mo naman yung malaking bahagi. Pero yung eternal guilt mo, wala na yun. In less than 3 minutes, biro mo na sa heaven ka na. You will make it to heaven. Anyway, itong ano bang message natin during Bible sharing? Una, sa sharing ni Sister Jessica, God sees the why behind the what. Nakikita nila, Lord, ang ating mga puso, no? Hindi yung panlabas. Pangalawa, sa lahat ng mga pains natin, God grants us divine comfort. Yung pangalawang message yun, no? No suffering is wasted, no? Pangatlo, yung suffering natin because of Lenten season, no? We go to confession at yung ating mga sufferings, i-offer natin kay Lord para umikli o mawala na yung ating purgatorio.
at for the salvation of others. Yun na lang po, no? Sharing ko sa inyo kung may gusto mag-share dyan. See you sa ating recollection. Mag-share na po kayo dahil ready na po kayo mag-share sa ibang tao. Oo, Lord, tinataas ko po lalo ngayon sa aming Bible study si Brother Alvin at yung kanyang pamilya, no? Si Brother John, ang kanyang pamilya, Sister Emma, ang kanyang pamilya, Sister Jessica, ang kanyang pamilya. Lahat po ng Christ Family Prayer Group, lahat ng pamilya namin, unahin. Saan po sa Bible yan? Sa Mark 5, naalala niyo yung nung nasa linan ng demonyo? Nung pinalaya ni Jesus? Gusto na sumunod kay Jesus eh. Hindi pumayag si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Go back to your family and announce how the Lord in His pity has done so much for you. Pinabalik ni Lord sa pamilya ng lalaking yun. Para sa pamilya mismo, madama nila ang divine comfort, ang divine help ng ating Panginoon. Kaya Lord, tinataas ko po itong Christ Family Prayer Group. Kahit yung mga iba po siguro may madahilan naman at siguro nag-benefit sila sa ibang communities. God bless them, Lord. Bless them, Jesus. No? Lahat po sila, pati mga San Martin de Porres Church, lahat po may cancer, Lord. Yung mga dinadialysis. This we pray in Jesus' name. Amen.